Guys, good morning. Welcome back to my channel. Andito tayo sa isang park dito sa Singapore. So, si Kabayan humingi ng tips, no? Sabi niya, tips daw para sa amo Chinese. So, actually guys, Ma'am Sheena at saka sa mga kabayan pa natin mapapunta dito sa Singapore, ang sigurong tips ko siguro first natin na gawin is kuan tayo, pagtawag dyan, pag-apply tayo is mag-pray muna tayo yung ating mga employer na sa pagkain, sa sahod, sa ugali. Yan ang lamok. Yan ang atin siguro first natin gagawin, no? Tips ko, no? Gagawin natin prayer. Syempre si Lord na bahala diyan, no? Sa ating mga amo kasi siya lang nakakaalam kung sino ating mga amo at pa, uh, mas powerful pa yung maraming nangagat yung mas powerful yung pray muna tayo before tayo mag-apply at saka pag nandito na tayo, kung nandito na tayo sa Singapore is continue prayer pa rin at saka especially sa mga amo natin no nandito sa Singapore is iba-iba naman ang ugali ng mga insekto dito, di ba? Meron na bugnutin, meron na hindi kasi minsan dito walang may libreng pagkain naman yung ibang insekto, yung iba naman hindi libre, ikaw ang bumibili ng iyong pagkain. At saka yung minsan yung sa pag HGV ka, siguro sa tulugan sa kwarto pag nagkuan ka sarili mong kwarto pag HGV kasi talagang minsan na hindi pare-pareho kasi yung ibang amo iba kasi walang tulugan, walang kwarto sa pag HGV ka nasa hindi ko alam sa sala ba kasi sa kuan ko yung kasama ko sa church, wala siyang kwarto. Doon siya, sana siya, sabi niya, nakalimutan ko, sa kusina ba or sa sala siya natutulog kasi walang walang kwarto. Kasi pero mabait yung amo niya. Thank you Lord. At saka iba-iba talaga guys ang amo yung iba nga hindi hindi samo ko na kapangagat. Yung iba, yung fridge nila, hindi sila hindi nila napagtawag dyan ka ng hindi nila pinabubuksan ba, hindi bawal magbukas, bawal maglagay ng mga pagkain at saka yung iba pag nag-off, 'di ba? Pag-uwi nila may dalang mga pagkain, 'di ba? So sa iba, guys, na madam at saka sa mga kabayan natin, yung iba nga na magdala ng food sa bahay ng amo is yung iba lang okay, yung iba hindi pwede magdala ng pagkain sa loob ng bahay at saka chine-check. Yan ang may mga kabayan kasi dito na may mga tuwing nagde-day off nagsasabi sila na bawal magdala ng pagkain. Kadamo lang mo ko. Bawal magdala ng pagkain sa loob ng bahay. At saka pagdating sa bahay, i-check pa yung bag, no? At saka pag may kamera yung bahay, hindi naman tayo matatakot, diba, pag may kamera ang bahay kung wala tayong mga ginagawa, no? Sa amin kasi may CCTV, so hindi naman ako natatakot kasi wala naman kaming ginagawa. Importante kuan ba okay yung kuan mo yung di tayo gumagawa ng kababalaghan, di ba? Importante is bantayan natin yung ating mga alaga at saka yung alaga natin mga ang alaga natin mga lola, di ba? Yan lang, mahalin natin ng lubusan ba. Kumbaga mahalin natin ng lubusan bilang pamilya sila yung mga amo natin, no, at saka mga alaga natin kasi masarap sa piling kasi pag minahal mo yung mga amo, minahal mo yung mga anak nila. So si Lord na yung bahala bigay sa ating na mga pagpapala, no, pagpapala sa ating mga pamilya, pagpapala sa ating mga sa ating sarili, no, na
kasamo ka lang pangagat. So yan lang guys, no. At saka ano pa ba, pag may maldita tayo mga amo is mag-pray po tayo, no? I-pray natin sila. Pray without ceasing. Wag natin hintuan ang pag-pray sa ating mga amo, no, pag maldita sila, kasi hindi tayo makapagbabago sa kanila, kundi si Lord makapagbabago sa kanila. So yung kuan ko is o yung amo ko talaga, hindi ko yan tinigilan sa pag-pray, no. Niluhudan ko rin yan, iniyakan ko rin yan sa pag kay Lord, no, na may hindi naman masyadong 100% pero at least may pagbabago. O ngayon may kalingawan na siya, 'di ba? May nanood siya ng Korean, 'di ba? At saka maaga na siyang nagsasahod, praise God. So noon nagsasahod siya mga siguro makatapusan ganyan. Ngayon first week pa lang or second week, nagkuha na siya. Grabe talaga si Lord. Nagsasahod na siya ng maaga. Oo, thank you Lord. At saka, grabe yung pagbabago talaga. Si Lord lang talaga makapagbabago ng tao. Hindi tayo makapagbago. Pray lang tayo. Pray, pray, pray. Huwag tayong mag-stop na pag-pray. So, yan lang. At saka, pag nag day off tayo, church tayo, punta tayong church, mag pinaka-importante talaga mag-church tayo. At saka kasi sa church lang tayo makapag, alam mo ba yung mga may mga saloobin tayo, 'di ba? Doon tayo mag-worship sa Panginoon para yung may problema tayo, doon tayo iiyak kay Lord sa pag-worship sa kanya. So yan lang guys, ang aking tips, pray. Pray lang ang panalangin lang talaga yung aking tips, no, kay Lord na para sa ating mga kababayan. So papunta ditong sa Singapore. Sa Singapore ka man, Kuwait ka man, Saudi ka man, wag tayong susuko sa pag-pray, wag tayong susuko sa mga hamon sa buhay. So to God be the glory. Uh, um, Basta yan lang aking tips guys. Pag may sa mga kuha natin dyan ha, sa mga kabayan natin dyan, sa mga Saudi, sa mga Kuwait, no, alam natin naman, grabe talaga, no. Pray lang tayo, kapit tayo kay Lord, huwag tayong magpanghinaan ng loob, okay? Kung umaga, ang gagawin natin, first natin gagawin talaga is mag-pray. Siya yung una nating tawagin talaga. Grabe yung Panginoon, yung every morning talaga pag tinawag natin si Lord, yan ang pinaka powerful talaga guys, no. Sa umaga pa lang, kahit uh, kahit pagalitan tayo pagalitan tayo ng amo natin, at least si Lord nandyan sa atin, no, na nagbabantay, no. So na magtitibay ng ating loob, no, kalakasan. So yan lang guys, stay safe and pray sa ating mga kabayan, continue prayer sa mga Saudi, sa mga Kuwait, at sa sa buong lugar. So yan lang guys ang aking tips. Tips kabayan, Sheena, sa mga papunta dito sa Singapore. So God bless everyone and thank you at uuwi na ako, no. Lilinis pa ako ng bahay. So yan lang guys, thank you so much. God bless.